Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nagtungo na si Jericho sa mansyon para kausapin ang pinsan niya at ang asawa nito. Inihatid muna niyang asawa niya sa ospital bago ito nagtungo ng mansyon. Pagdating niya, sinilubong siya kaagad ng mga katulong. "Good morning po, sir." Bati ng mga ito sa kanya. "Nandito ba si Tyler?" tanong niya. "Pumasok na po, sir, sa kumpanya. Si Ma'am Carmela na lang po ang nandito at ang mga bata. Nasa din po sila, tatawagin ko lang," sagot ng katulong. Naghintay naman si Jericho sa sala. Nagdadalawang isip pa rin siya hanggang ngayon kung iiwan niya bang asawa niya, pero wala naman siyang magawa dahil kailangan. Lalo siyang mahihirapan na umalis kapag nanganak na ang asawa niya. Asawa pa lang niya, hindi niya na maiwan. Paano pa kaya kung dalawa na sila? "Jericho, ang aga mo yatang nagpunta dito. Alam ba ni Tyler na pupunta ka dito?" tanong ni Carmela nang makita niya si Jericho. Binigay na muna ni Carmela ang bunso niyang anak sa babysitter nito para malapitan si Jericho. "Nakalimutan kong magsabi, pero total ikaw na yung nandito, ikaw na lang kakausapin ko. Paalis kasi ako ngayong linggo papuntang Denmark, kailangan lang talaga. I will stay for at least 1 month or more. Gusto ko sanang dito iwan ang asawa ko dahil mas kampante ako." Napatangu-tangu naman si Amor, si Carmela. "Pwede naman. Wala naman problema doon, pero ang inaalala ko lang, aalis din kasi kami ngayong linggo, papunta ng Germany. Hindi namin alam kung ilang buwan kami magsistay doon. May schedule na ng operation si Chiron, kaya sa Germany na muna kami magsistay." Napapakamot naman si Jericho sa batok niya dahil nagkataon pa na sabay-sabay pala silang magtutungo ng Europe. Oras lang ang layo ng Denmark at Germany. Napapaisip tuloy si Jericho kung isasama niya na lang ang asawa niya, pero paano niya naman ito kukumbinsihin? "Ganun ba? Dito ko sana siya iiwan dahil close kayong dalawa. Ayoko kasing iwan siya na mag-isa sa bahay o sa penthouse dahil nag-aalala ko na baka may mangyari sa kanya. Wala siyang mahingan kaagad ng tulong kung sakaling may maramdaman siya. Pwede naman siya dito dahil nandito naman si mommy at daddy. Ang problema lang kapag sumunod na rin silang dalawa sa Germany para bisitahin si Chiron." Napatango-tango si Jericho. "Kung ganun, walang choice kundi iwan ko siya sa mga magulang ko. Kailan ang exact date ng operation ni Chiron? Para mapuntahan ko rin siya doon dahil nasa isang bansa naman tayo." Pag-iiba niya ng usapan. Napabuntong hininga naman si Carmela dahil kinakabahan na siya para sa anak niya. Sa sunod na linggo na ang open heart surgery niya. Ia-admit siya before operation para matest pa nila ang buong katawan niya. Di rin siya pwedeng magkasakit bagong operation niya dahil kapag nagkasakit siya kahit sibon at ulubo lang, i-reschedule ang surgery niya. Hindi mo ba pwedeng isama na lang si Christine? "Gusto ko sana, pero may trabaho pa siya. Ayaw ni Christine abusuhin yung posisyon ko sa ospital. Kung walang matitira dito, iwan ko na lang siya sa mga magulang ko. Kala ko kasi wala pang schedule si Chiron kaya dito ko naisipang iwan ang asawa ko. Sabihan mo ako kapag nasa ospital na kayo at kapag opera na si Chiron para makapunta rin ako. Aalis na rin ako at may kailangan pa akong kausapin. Thank you, Carmela." Napatango naman si Carmela, saka rin siya tumayo. "Walang anuman, mag-iingat ka sa pagdadrive." Umalis na rin kaagad si Jericho at nagtungo na sa kumpanya. Pinuntahan niya kaagad sa office ang kanyang ina. "Oh anak, may kailangan ka?" tanong ni Amelia nang bigla na lang pumasok si Jericho sa office niya. Naupo naman si Jericho at tiningnan ng kanyang ina na busy sa kakatingin ng mga papeles. Ngayong linggo rin daw ang alis nila Tyler papuntang Germany. May schedule na raw ng open heart si Chiron kaya walang makakasama si Christine sa mansyon. Kakausapin ko siya mamaya kung gusto niyang sa inyo na muna siya manatili. Napatigil si Amelia sa ginagawa niya at sa kanya tiningnan ng anak niya. Ayaw na bang magstay sa mga magulang niya? Wala namang problema sa akin kung sa amin siya magsistay. Ang iniisip ko lang, baka mas komportable siya sa pamilya niya. Ayokong ipagkatiwala ang asawa ko sa pamilya niya, Mom. Wala naman akong problema sa kanila. Okay naman na rin ang relasyon namin mag-asawa sa kanila, pero di ko siya kaya ipagkatiwala sa mga taong minsan siyang pinagbukatan ng kamay. Hindi ko naman iniisip na baka saktan nila si Christine habang wala ako. Gusto ko lang mas makasigurado sa kaligtasan ng mag-ina ko." Napatango naman si Amelia. "Then talk to her. Walang problema sa akin kung sa amin muna siya magstay. I will take care of her."
Kung sakali man na may mangyari sa trabaho niya habang wala ako, ikaw na munang bahala, Mom. Ibibigay ko sa iyo ang number ng mga kaibigan niya para updated kayo sa nangyayari sa asawa ko. Habilin pa ni Jericho. Napapangiti na lang si Amelia dahil tila babata ang iiwan ni Jericho para mag-alala ito ng sobra at ihabilin pa ito. Okay, no worries. Ako nang bahala sa kanya. Mag-focus ka sa gagawin mo sa Denmark para makauwi ka kaagad. Kung may time ka sa araw ng operasyon ni Kyron, bisitahin mo sila dahil malapit lang naman ang Denmark sa Germany. Tumango naman si Jericho. Nang matapos ang maghapong yon, sinundo niya na ang asawa niya. Sinabi niya naman ang lahat sa asawa niya. Napatango-tango naman si Christine. Para makampante ka na walang mangyayari sa akin, magsistay na lang ako sa mga magulang mo. Is that okay with you? Ngumiti naman si Christine. Okay lang, wala naman kaming problema ni Mommy Amelia para panatag ka ring aalis dahil may tiwala ka sa mga taong mapag-iiwanan mo sa akin. Si Jericho naman ang napangiti, sa kanya hinalikan sa noo ang asawa niya. Hintayin mong ako ang tatawag sa'yo, okay? Hindi ko kasi alam kung anong oras ko mahahawakan ng cellphone ko. Tumango naman si Christine. Para mabawasan ang pag-aalala mo, mag-focus ka na lang sa mga dapat mong gawin para makauwi ka kagad sa akin. Tumango naman si Jericho sa asawa niya. Tuluyan nang nakaalis ng bansa si Jericho. Di na siya ni-attend ni Christine sa airport dahil gabi na ang oras ng flight nila. Unang araw pa lang nawala ang presensya ni Jericho, naninibago na kaagad si Christine. Hindi siya sanay na malayo sa kanyang asawa niya, lalo na ngayong buntis siya. Mas gusto niyang nasa malapit lamang ang asawa niya. Maaga pa lang, pero masyado na naman siyang emosyonal. Pinunasan niya ang mga luha niya. Di niya alam kung bakit kumikirot ang puso niya. Umalis lang naman ang asawa niya pero para siyang nagduluksa. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Hindi akalain na ganito kahirap ang malayo sa asawa niya habang buntis siya. Unang araw pa lang namimiss niya na ito kaagad. Paano pa kaya ang isang buwan? Paano kung abutin pa ng 2 buwan? Paano na lang niya ninibangin ang sarili niya? Good morning, Iha. Kumain na tayo habang mainit pa yung mga pagkain. Kapag may gusto kang kainin, sabihin mo lang sa chef natin para iluto para sa'yo. Huwag kang mahihiya, okay? Ituring mong sariling bahay ang bahay namin. Huwag mong pipigilan ang sarili mo kapag may gusto kang kainin. Sabihin mo kagad sa chef at mga katulong. Ani Amelia nang lumabas na ng kwarto ni Christine. Napatango naman si Christine. Siya nga pala, yung driver ko na lang maghahatid sa'yo sa trabaho mo. Siya na rin na magsusundo sa'yo. Tawagan mo ako kaagad kapag may kailangan ka. Tanging tangulang ulit ang sagot ni Christine. Ramdam ni Amelia ang pagkabalisa ni Christine. Naupo na si Christine at blankong tiningnan ng mga pagkain na nakahain na. Alam ko, naninibago ka, dahil wala sa Jericho lalo na ngayong buntis ka. Alam kong pakiramdam na wala sa tabi ang asawa habang buntis. Siguro mas mabuting ibaling mo muna ang ibang bagay sa atensyon mo para makalimutan mo na wala siya sa tabi mo. Kung gusto mo, pwede kitang samahan. Hindi na po, Mom. Salamat po sa pag-aalala. Ayoko naman pong abalahin pa kayo. Masasanay din po siguro ko kapag lumipas pang ilang mga araw. Nakangiting sambit ni Christine. Tumango na lamang si Amelia. Nang makagayak na si Christine, tiningnan pa niya ang sarili niya sa salamin. Hinawakan niya ang tiyan niyang malaki na. Malapit na siyang mag5 buwan at mas lalo siyang nagiging excited na makarga na ang anak niya. Mom, Dad, aalis na po ako. Pagpapaalam ni Christine dahil mas maaga ang pasok niya kaysa sa mga ito. Mag-iingat ka, anak, wika ni Leron. Tumango at ngumiti na lamang si Christine. Habang nasa biyahe sila, nakatulala lang na nakatingin sa labas ng bintana si Christine. Iniisip niya ano bang dapat niyang gawin para malibang ang isip niya. Hinihintay niya ang tawag ng asawa niya pero siguradong nasa eroplano pa ang mga ito dahil halos 1 araw ang biyahe. Makarating man to ng Denmark gabi na ulit. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Kung makakausap niya lang siguro ngayon ang asawa niya, baka sakaling mabawasan ang lungkot na nararamdaman niya. Habang binabasa ni Christine ang chart ng isa niyang pasyente, ay nakaramdam siya ng hilo. Binitawan niya muna ito saka siya naupo dahil baka bigla siyang bumagsak kapag nahilo pa siya. Okay ka lang, Doc? Magpahinga ka na muna. Anas ng nurse nang mapansin siya. Hinilot ni Christine ang sentido niya habang nakabikit ang mga mata niya.
Nang maramdaman niyang tila aangat ang mga kinain niya, mabilis siyang tumakbo papasok ng CR. Kung kailan nasa second trimester na siya, saka pa siya nakakaramdam ng pagsusuka. Binigyan siya ni Doc Rodel ng tubig nang makita niya ang kalagayan ni Christine. "Thank you." Nanghihinang saan ni Christine. "Okay ka na? Kaya mo bang tumayo?" Tanong ni Doc Rodel. Tinulungan niya nang tumayo si Christine, saka ito ay inalalayan na makaupo sa nurse station. "Magpahinga ka na muna. Huwag mong pupuwersahin ng sarili mo. Kumain ka ba kanina? Bakit balisa ka?" Kinapa ni Doc Rodel ang noo at leeg ni Christine. Kung mainit ba ito pero hindi naman. Nang makita naman ni Doc Sanya na malapit sa isa't isa si Christine at Rodel, ay napapataas siya ng kilay. Napapaisip siya. Kung masisira niya ang pangalan ni Christine, sigurado may iwan to sa ere. Napangisi si Sanya. Sa kanya palihim na kinuna ng picture ang dalawa. "Thank you, Doc Rodel. Okay lang ako. Normal lang naman sa akin na masuka at mahilo dahil buntis ako." Wika ni Christine nang makaupo na siya. "Gusto mo bang magpahinga na muna sa on-call room?" Umiling si Christine dahil hindi naman siya inaandok. "Masyado ka namang nag-aalala para sa kanya, Doc Rodel. Alam mo naman siguro na may asawa ng crush mo, di ba?" Nakataas ang kilay na sambit ni Sanya. Nilingon ni Doc Rodel si Sanya na nakahilig na sa counter ng nurse station. "Masyadong marumi ang isip mo, Doc Sanya. Walang namamagitan sa aming dalawa. Tutulungan ko siya." Napapangisi naman si Doc Sanya, tsaka siya napapakibit balikat. Wala namang lakas si Christine na patulan pa si Sanya, kaya nanahimik na lamang siya. Nagpahinga na muna si Christine at di na pinuwersa pa ang sariling magtrabaho. "Okay ka na ba? Sabihin mo lang kung may kailangan ka." Wika ni Doc Rodel. "Okay na ako, Doc. Pwede mo na akong iwan dito. Ayokong masira pa ang pangalan mo nang dahil sa akin. Alam mo naman masyadong marumi ang isip ng ibang tao dito." Bahagya naman nang lumayo si Doc Rodel. "Kapag may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi." Tumango na lamang si Christine. Iniwan naman na ni Doc Rodel si Christine para gawin niya ang mga trabaho niya. Nang maging okay naman ang pakiramdam ni Christine, tumayo na siya. Nagtungo siya ng director's office para makausap ito. Kumatok na muna siya bago siya pumasok. "Mrs. Festejo, what do you need?" Tanong nito sa kanya. "Nasabi sa akin na may meeting sana kayo bukas. Pinapasabi ni Jericho na hindi siya makakadalo dahil nasa Denmark siya ngayon. Kahapon niya lang nalaman na may conference pala kayo." Napatango naman ang direktor. "Naiintindihan ko. Kung gusto mo, ikaw na lang sumama." Umiling si Christine. Ayaw niyang siya ang humarap sa mga nasa higher position ng ospital. "Hindi ako makakapunta, sir, dahil baka bigla akong mahilot magsuka habang nasa conference room. Baka makaabala pa ako. Kung may mga dapat mang malaman sa Jericho, i-email nyo na lang sa kanya." Napapatango naman si Mr. Perez. Napatingin silang dalawa nang bumukas ang pintuan. Masama namang nakatingin si Mr. Perez sa asawa niya. Nagulat si Christine nang sampalin nito si Mr. Perez. "Anong ibig sabihin yan, ha? Itatanggi mo ba ang kabit mo? Sinong doktor na yan?" Bahagyang yumuko si Christine, saka siya umalis. Ayaw niyang masaksihan ang pag-aaway ng mag-asawa, lalo na't masyadong personal ang pinag-aawayan ng mga ito. Siguradong nagpa-imbestiga si Mrs. Perez para mahuli nito kung sinong kabit ng asawa niya. Napapailing na lang si Christine. "Ano na namang ginawa mo doon?" Blankong tiningnan ni Christine si Sanya. Palagi na lang tong lumilitaw sa harapan niya, para bang nakabantay ito sa bawat kilos niya. "Bakit ba palagi kang nakaaligid sa office ng direktor? Wala ka bang trabaho?" Tanong din ni Christine. Inirapan naman siya ni Sanya. "Ano pa bang pakialam mo? Ang yabang-yabang mo porket nakapangasawa ka ng bilyonaryo. Maswerte ka lang dahil hindi mo kailangan kumapit sa may sabit para lang makuha mga gusto mo." Hilaw na lang na natawa si Christine, saka siya napapailing. "Kahit naman di ako nakapangasawa ng mayaman, hindi pa rin ako kakabit sa may sabit. Kaya kong bilhin ang gusto ko. Hindi ko kailangan ng iba para lang sa pansarili kong luho." Sagot ni Christine. Akma na sana siyang aalis nang biglang bumukas ang pintuan ng director's office. Galit na lumabas si Mrs. Perez. Nanlaki naman ang mga mata ni Sanya na makita niya ang legal wife. "Ikaw!" Malakas na sigaw ni Mrs. Perez nang makita niya si Sanya. Tumalikod na si Sanya pero mabilis siyang hinabol ni Mrs. Perez.
Ang kapal naman ng mukha mong takbuhan ako. Ikaw yun eh. Ikaw yung kabit ng magaling kong asawa. Wala kang hiya. Wala ka ng kahihiyan sa sarili mo. Galit na sigaw ni Mrs. Perez. Natulala na lang si Christine habang pinapanood niya ang mga ito. Hila-hila ni Mrs. Perez ang mga buhok ni Sanya. Nagkakamali po kayo. Wala po akong relasyon sa asawa ninyo. Pagtatanggol ni Sanya sa sarili niya. Direktor, sabihin mo naman sa kanya ang totoo. Pigilan mo naman siya sa pananakit sa akin. Alam mo na wala akong kasalanan. Pagmamakaawa ni Sanya kay Mr. Perez. Pero napapikit na lamang si Mr. Perez at sa kanya iniyoko ang ulo niya. Malakas na sinampal ni Mrs. Perez si Sanya na ikinabagsak pa nito sa sahig. Itatanggi mo pa? O ayan. At itinapon ni Mrs. Perez ang picture sa mismong mukha ni Sanya. Nanginig na kinuha ni Sanya ang isa doon at lalo siyang nanginig na makita niyang picture niya kasama ang director ng ospital. Biglang naawa si Christine nang mabisto na si Sanya ay ayaw ng mga alam pa pero sa problema ng mga ito. Edited lang to. Edited lamang po ito, Mrs. Perez. Pagde-deny pa rin ni Sanya pero hindi pa rin siya pinaniniwalaan ni Mrs. Perez. Nang muli, sinampal ni Mrs. Perez si Sanya ay umalis na si Christine. Hindi niya na kayang panoorin ang pagiging bayolente ni Mrs. Perez. Tahimik na naupo si Christine sa upuan niya. Wala na siyang pakialam kung ano man ang nangyari kay Sanya. Hindi niya na problema ang problema nito. Ginawa niya na lang ang mga trabaho niya at inalis ang isip sa mga nasaksihan at narinig niya. Bago mag-lunch, nagmamadaling binuksan ni Minerva ang pintuan. Napatingin pa sa kanya si Jessa at Christine na tahimik na ginagawa ang mga trabaho nila. Narinig niyo na ba? Nahuli na ni Mrs. Perez si Sanya. Masyadong malakas yung ebidensya ni Mrs. Perez. Sinabunutan niya raw si Sanya kanina. Hinila niya pa ang mga buhok ni Sanya kaya't para nang basahan si Sanya. Pagdadaldal ni Minerva. Talaga? Nga bang sinasabi ko eh. Nagpapakasasa siya sa pera ng iba. Ano siya ngayon? Kahihiya ng haharapin niya? Paano ko ipakulong pa siya ng legal wife o tanggalan siya ng lisensya? Hindi kasi marunong makinig. Iiling-iling na saan ni Jessa. Tahimik lamang naman si Christine. Nakafocus pa rin ang paningin nito sa computer. Nilingon naman siya ni Minerva. Ang sabi ng mga nakakakita, ikaw ang pinakamalapit sa scene kanina, Christine. Anong ginagawa mo doon? Alam mo naman na ikaw ang pinag-iinitan ni Sanya. Ikaw ang pinaghihilalaan niyang nagsusumbong sa legal wife. Baling ni Minerva kay Christine. Napapatingin na rin si Jessa sa kanya. Nagkataon na kinausap ko ang direktor. Bigla namang dumating si Mrs. Perez. Galit na galit. Iniwan ko na sila dahil ayoko ng mga alam pa. Bigla naman sumulpot itong si Sanya sa harapan ko. Tinatanong ko anong ginawa ko sa office ng direktor. Nang lumabas si Mrs. Perez at nakita si Sanya, doon na sila nagsimulang mag-away. Umalis din naman ako kaagad dahil masyado nang bayolente si Mrs. Perez. Ayoko naman ng mga alam pa, paglalahan ni Christine. Yun na nga ang problema eh. Lahat ng mga nakakaalam ng nangyari kay Sanya. Ikaw ang sinasabi na nagsusumbong sa legal wife. Sigurado babalikan ka ni Sanya. Alam mo naman yun kung gaano kainit ang dugo sa'yo. Ani pa ni Minerva. Nagkibit balikat na lamang si Christine. Basta alam niya sa sarili niya na wala siyang kinalaman sa nangyari. Nagkataon lamang na nasa loob siya ng office ng direktor. Ano nang balita kay Sanya? Nasa ospital pa rin ba siya? Tanong ni Jessa. Umiling naman si Minerva. Nang makatakas siya kay Mrs. Perez kanina, bigla na lang siyang tumakbo palabas ng ospital. Walang nakakaalam kung nasa na siya ngayon. Baka umuwi na yon o nagtago muna, lalo na at nakakahiya yung nangyari. Tinignan ni Jessa si Christine na nakatulala sa computer. Mag-iingat ka na lang. Sigurado galit na galit pa si Sanya ngayon. Baka may magawa siya sa'yo. Buntis ka pa naman. Alam kong hindi ka magpapatalo sa kanya, pero iba na yung sitwasyon ngayon, Christine. Nagdadalang tao ka. Pagpapaalala ni Jessa. Tumango na lamang si Christine. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Christine. Hindi naman siya nagsusumbong sa legal wife, ni hindi pa nga niya nakakausap ito pagkatapos siya ang magsusumbong sa pakikipagrelasyon ni Sanya sa direktor. Nang mag-uwian, napapalinga si Christine sa paligid niya.
Pakiramdam niya, may mga matang nakamasid sa kanya. Nang kilabutan siya, mabilis siyang naglakad hanggang sa makita niya na ang driver ng biyanan niya. Mabilis siyang pumasok at inilock kaagad ang pintuan. Uwi na po tayo, sambit kaagad ni Christine. Wala naman siyang kasalanan pero natatakot pa rin siya. Okay ka lang ba, Iha? May naghahabol ba sa'yo? Nag-aaralang tanong ng driver. Umiling naman si Christine. Dumiretso na lang po tayong umuwi, sagot niya na ikinatango na lamang ng driver. Dumiretso na si Christine sa kwarto niya. Ibinaba niya sa side table ang bag niya at saka siya naupo sa gilid ng kama. Muli niyang tinignan ang cellphone niya pero wala pa ring message o tawag ang asawa niya. Pakiramdam niya napakahaba ng maghapon. Nahiga muna siya sa kama at inilapag sa side table ang cellphone niya. Hindi niya na makayang nakatulog na siya dahil hindi siya nakatulog ng tanghali. Di naman na siya ginising ng mga binan niya dahil alam nilang pagod to sa trabaho. Nang magising si Christine, mag-aalas 8 na ng gabi. Nahihiya siyang lumabas ng kwarto niya, lalo na't wala naman siyang ginagawa sa loob ng bahay. Iha, gising ka na pala. Nauna na kaming kumain. Pumasok ako sa kwarto mo kanina pero tulog ka. Hindi na kita ginising dahil alam kong pagod ka na sa trabaho mo at nakakapagod din ang pagbubuntis. Uutusan ko lang katulong na ipagkain ka ng pagkain. Gusto mo ba sa kwarto na lamang o sa kusina? Ani Amelia na makita niya si Christine. Sa kusina na lang po, magalang na sagot ni Christine na ikinatango ni Amelia. Inutusan naman na ni Amelia ang katulong nila para ipagkain si Christine. Hindi pa ba tumatawag si Jericho sa'yo? Tanong ni Amelia nang nasa kusina na sila. Wala pa po. Siguro sa mga oras na to papunta na sila ng hotel o baka palanding pa lang po sila. Tatawag naman po siguro siya sa akin pagkalabas nila ng eroplano. Napatango-tango si Amelia. Mabilis lang 1 buwan. Baka hindi mo namamalayan nandito na siya. Kapag may gusto kang puntahan para malibang, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Sasamahan kita. Ngumiti at tumango na lamang si Christine. O siya, kumain ka na dyan. Kapag may kailangan ka, utusan mo lamang sila. Ituring mo na bahay mo na rin ito. Tanging tango na lang ulit ang isinagot ni Christine. Nagsimula na naman siyang kumain habang nakatulala pa rin dahil bagong gising pa lamang siya. Para bang tulog pa rin ang diwa niya. Kanina pa tumutunog ang cellphone niya pero nakatulala pa rin siya sa kawalan. Iha, agaw atensyon na saad ng matanda na nasa kusina. Gumagalaw naman si Christine kada subo niya pero tulala lang siya. Iha, Christine? Ulit ng matanda. Kumakaway pa ito sa harap ni Christine. Bumalik na lang sa wisyo si Christine nang tawagin ulit ang pangalan niya. Po? Bakit po? Tanong niya. Kanina pa may tumatawag sa cellphone mo, hindi mo ba sasagutin? Natarantang dinukot ni Christine ang cellphone sa bulsa niya. Nanlaki ang mga mata niya na makita niyang 3 beses na siyang tinatawagan ng asawa niya. Nang muling tumawag si Jericho ay mabilis niya itong sinagot. Hi love, sorry, kagigising ko lang kasi, sagot niya kaagad. Nagiising ba kita? Hindi naman, nasa kusina na ako nang tumawag ka. Nakatulala lang ako kaya hindi ko naririnig ang tawag mo. Kamusta ka na? Nasa hotel ka na ba? Excited niyang wika na para bang biglang nagising ang buong pagkatao niya. Binuksan niya ang kamera niya para makita ang asawa niya. Napangiti naman siya nang makita niya ang mukha nito. Kukunin pa namin yung mga luggage namin. Kumain ka na ba? Kumakain pa lang ako. Nakatulog ako kasi kanina pag uwi ko. Hindi ko naman namalayan yung oras kaya ngayon pa lang ako kakain. Napatango-tango si Jericho. Kanina pa hintay si Christine sa tawag ng asawa niya at para bang nabawasan ang pangulila niya nang marinig na nito ang boses ni Jericho at makita ang mukha. Kumain ka ng marami ha? Huwag mong kakalimutan yung mga vitamins mo. Huwag kang masyado nag-iisip, okay? Bibilisan kong matapos sa mga kailangan kong gawin dito para makauwi na ako sa'yo. Miss na kita. Napangiti si Christine. Kahit na 1 araw pa lamang silang magkalayo, miss na nila ang isa't isa. I miss you too. Huwag mo ring pababayaan ang sarili mo dyan, ha? Tumawag ka kagad sa akin kapag wala ka nang gagawin. Kung pagod ka naman na, okay lang. Kahit hindi ka na tumawag, kahit i-message mo na lang ako para alam ko. Tumango naman si Jericho, saka siya ngumiti.
I will, love. Tatawag na lang ulit ako sa'yo kapag may oras na ako. Kapag may problema, tumawag ka kagad sa akin. Tumango naman si Christine. Good night, love. I love you so much. I love you. Good night. Mag-iingat ka dyan. Matapos ang tawag nila, nakahinga na si Christine ng maayos. Tawag lang ng asawa niya ay sapat na para maibsan ang pangungulila niya. Bumalik na ulit ang sigla ni Christine, kaya nagkaroon siya ng ganang kumain. Nang matapos siyang kumain, bumalik na ulit siya sa kwarto niya. Nag-shower na siya at nang matapos siya ay nag-scroll lang siya sa cellphone niya dahil hindi pa siya nakakaramdam ng antok. Nang maging maingay ang GC nilang tatlo, binuksan niya iyon. Balita ko, tanggal na si Doc Sanya sa ospital. Pagdadaldal ni Minerva. Talaga ba? Paano yung lisensya niya? Hindi ba tinanggal? Kuryosong tanong ni Jessa. Hindi ko alam pero ang alam ko hindi na siya makakabalik sa ospital para magtrabaho. Lahat din ng mga naibigay ni Mr. Perez kay Doc Sanya, kinuha ni Mrs. Perez. Yung mga damit at sapatos hindi na kinuha, pero yung mga mamahaling bag, yung sasakyan at kondo ni Doc Sanya, binawi rin sa kanya. Natatawa naman at napapailing si Christine dahil daig pa ni Minerva ang investigador para malaman ito ang lahat. Mabuti nga yun at yun lang ginawa sa kanya. Magpasalamat na siya dun. Paano kung kinasuhan siya ni Mrs. Perez at pinatanggalan ng lisensya? Mas nakakahiya yun. Sagot naman ni Jessa. Nabaling ang usapan nila kay Christine nang kamustahin nila ito. Nagkwentuhan lamang silang tatlo bago natulog si Christine. Pagpasok ni Christine, busy ang mga doktor at ang mga nurse na nakasalubong niya sa pag-uusap. Narinig pa niya ang pangalan ni Doc Sanya, kaya't posibleng ang nangyari kahapon ang pinag-uusapan pa rin ng mga ito. Hindi alam ni Christine kung bakit siya biglang naawa kay Doc Sanya, gayong wala naman siyang kasalanan sa nangyari. Pinilig niya na lang ulo niya para alisin sa isip niya ang issue na nangyayari sa ospital.